Sa loob ng mahigit 2,000 taon, ang Kristyanismo ay humubog sa sibilisasyon, kultura at pananampalataya ng bilyong-bilyong tao. Ngunit sa likod ng mga krus, pista opisyal, ritual at doktrinang kinagisnan ngayon, may mga tanong na patuloy na gumagambala sa mga historiador at mananampalataya. Tulad ng, ang Kristyanismo ba na ating nakikita ngayon ay tunay na refleksyon ng orihinal na turo ni Kristo at ng mga apostol? O ito ba ay isang pananampalatayang unti-unting nahaluan ng mga paniniwala at gawin ng paganismong umiiral sa Imperyong Romano noon? Iyan ang tatalakayin natin ngayon, dito lang sa Ingo News Commentaries. Ayon sa mga pangunahing historiador tulad ni Bart D. Ehrman at Eusebius of Caesarea, ang Kristyanismo noong unang siglo ay isang maliit, monoteistiko at Jewish root na kilusan. Ang mga unang Kristiyano ay walang mga rebulto, templo o engranding seremonya. Ang kanilang pagsamba ay simple, nakasentro sa panalangin, pagtuturo ng mga apostol at pag-alaala sa sakripisyo ni Jesucristo. Binibigyang diin din ni Ehrman na ang unang mga alagad ay mahigpit na tumatanggi sa idolatria, isang malinaw na kaibahan sa kulturang Romano na hitik sa Diyos-Diyosan. Samantala, kinikilala rin ng konserbatibong historiador na si Larry Hurtado na ang devotion to Jesus ng mga unang siglong Kristiyano ay kakaiba ngunit nananatiling hiwalay sa paganong pagsamba. Isang mahalagang punto ng pagbabago ang naganap noong ika-4 na siglo sa panahon ni Emperador Constantine the Great. Ayon kay Edward Gibbon, ang legalisasyon ng Kristyanismo sa pamamagitan ng Edict of Milan noong 313 AD ay nagbukas ng pintuan ng impluwensyang pampulitikal at kultural ng simbahan ng Roma. Para sa mga kritikal na historiador, dito nagsimulang pumasok ang kompromiso. Upang mapag-isa ang imperyo, kinailangan ng Kristyanismo na maging katanggap-tanggap sa mga pagano. Ang ilang pista, simbolo at ritual na binigyan ng Kristiyanong kahulugan sa halip na tuluyan itong alisin sa sistema. Sa kabilang panig, ipinagtatanggol ng mga pro-Christian historians tulad ni Jaroslav Pelikan na ang prosesong ito ay hindi simpleng paganization, kundi isang contextualization, ang paglalapat ng pananampalataya sa isang umiiral na kultura nang hindi sinisira ang sentral na doktrina. Isa sa pinakamadalas banggitin ay ang Kapaskuhan o Christmas. Ayon kina Herman Eusner at Thomas J. Talley, ang petsang Disyembre 25 ay may kaugnayan sa paganong pista ng Sol Invictus. Para sa mga kritiko, ito ay malinaw na halimbawa ng pag-angkin ng Kristyanismo sa isang paganong tradisyon. Gayunpaman, sinasabi naman ng mga historiador na gaya ni Stephen Hitchmans na may akda ng aklat na Sol na walang sapat na ebidensyang nagpapatunay na tuwirang hinango ang Kapaskuhan mula sa paganismo. Maaari rin daw itong nagmula sa teolohikal na kalkulasyon ng kapanganakan ni Kristo. Gayon din naman, ang paggamit ng mga imahe, tibulto at arkitektura ng simbahan ay parte di umano ng pag-unlad ng Kristyanismo. Ayon kay Peter Brown, ang pag-usbong ng mga banal na imahe ay may malapit na koneksyon sa Romano-Griegong tradisyon ng visual devotion. Para sa mga kontra, ito ay malinaw na paglihis mula sa simpleng pagsambang itinatag ng mga apostol. Dagdag pa rito, sinabi din ni Mario Righetti, isang kinikilalang Roman Catholic liturgist, ang pagtatakda ng ika-25 ng Disyembre ng Iglesia ng Roma bilang kapistahan ng kapanganakan ni Jesucristo ay may layuning pastoral at pang-estratehiya. Layunin di umano nitong mapadali ang pagtanggap ng Kristiyanong pananampalataya ng mga paganong mamamayan sa Imperyong Romano sa pamamagitan ng paglihis sa kanila mula sa umiiral na paganong kapistahan na tinatawag na Sol Invictus o di matitinag na araw. Sa ganitong paraan,
Ginamit ng simbahan ng umiiral na kalendaryong pangrelihiyon upang maisulang ang Kristyanismo sa kontekstong kultural ng panahong iyon. Isang mahalagang punto na binibigyang diin ng parehong panig ay ang kamatayan ng mga apostol. Ayon kay Elaine Pagels, matapos mawala ang direktang saksi at tagapagturo ni Kristo, ang mga apostol, nagsimulang lumitaw ang sari-saring interpretasyon ng doktrina. Dito pumasok ang mga konseho, kredo, at filosofiyang hinubog ng impluwensyang Greco-Romano, partikular na ang Platonismo. Para sa mga kritiko, ito ang sandaling ang Kristyanismo ay unti-unting lumayo sa Hebreyong pananaw patungo sa metaphysical na konseptong banyaga ng Kristyanismo. Dito pumapasok ang pananaw ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa opisyal na doktrina ng INC, ang orihinal na iglesia na itinatag ni Kristo noong unang siglo ay natalikod matapos ang panahon ng mga apostol, isang konseptong tinatawag na apostasy. Para sa INC, ang pagpasok ng mga paganong impluensya ay patunay na ang tunay na iglesia ay nawala sa kasaysayan at kinailangang ibalik sa mga huling araw. Ang pagbabalik sa payak na pagsamba, pagtanggi sa mga ribulto at mga tradisyong malayo na sa orihinal na forma nito at mahigpit na monoteismo ay itinuturing nilang pagbabalik sa orihinal na Kristyanismo. Sa perspektibong ito, ang usapin ng paganismo ay hindi lamang akademikong debate, kundi patunay ng pangangailangan ng isang restorasyon ng tunay na iglesia, isang restorasyon na pinaninindigan ng Iglesia ni Cristo magmula pa noong 1914 hanggang sa kasalukuyang panahon. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng historiador ay sumasang-ayon sa teolohikal na konklusyon ng Iglesia ni Cristo. Ngunit malinaw na ang kanilang aral ay umaayon sa mga kritikal na obserbasyon ng ilang sekular na historiador hinggil sa paglihis ng unang siglong Kristiyano. Ang tanong kung nahaluan ba ng paganismo ang orihinal na Kristyanismo ay walang simple at direktang sagot o konklusyon mula sa nabuhalang institusyong nagtaguyod nito noong ika-4 na siglo. Ipinapakita ng kasaysayan ng isang pananampalatayang dumaan sa politika, kultura at kompromiso. Para sa ilan, ito ay natural na pag-unlad ng relihiyon, ngunit para naman sa iba, ito ay malinaw na paglihis sa tunay na mukha ng pananampalataya. Sa gitna ng debateng ito, ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan na ang pagbabalik sa orihinal na aral ni Cristo ang susi sa tunay na pananampalataya. Sa huli, ang kasaysayan ay hindi lamang tala ng nakaraan. Ito ay salamin na humahamon sa atin na suriin kung alin ang tradisyon at kung alin ang katotohanan. Gabay ng kapatid sa bawat pagtuklas, di ako nag-isa, may tiwalang buo, sabay-sabay sa saya. Sa bawat pagtatala, katotohan ay bitbit, kahit may unos sa gabay niyo kumakapit. Sa bawat mensahe, tapang ang dala, puso'y sumisigaw, hindi ako nag-isa. Sa bawat hakbang, kayo ang ritmo, taglay ang tapang pagulat ay totoo. Salamat mga kapatid, sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo'y iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalab-lab. Salamat, salamat sa inyong paglingap.
Mga